Good morning sa mga mahilig sa usaping pangrelihiyon. Alam niyo po, meron po ako ditong gustong bigyan ng magandang pangangatwiran. Yung nakasulat sa 2:7 ng awit. Tungkol po ito sa pagpapasya. Mahirap pong ipaliwanag ito ng mga hindi marunong umunawa ng tamang paraan ng pag-aaral ng Bible. Marami po yung mga ligaw na ligaw na nababanggit itong verse na to, pero tahapyaw, hindi talagang nagpo-focus ng atensyon para ipaliwanag. Akala ko pag nadadaanan to magpo-focus sila dito at bibigyan ng dagdag na pagpapaliwanag, pero hindi ganun ang nangyayari. Parang hindi tuloy tama na iwanan mo na lang basta-basta ng dinaanan mo, hindi mo binigyan ng pagpapaliwanag. Dito po sa awit 2:7, ang mababasa nyo po rito tungkol sa pasya. Ang nakalagay rito, ang aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Marami ang nagbabasa nito pero hindi binibigyan ng atensyon. Pero sa akin bibigyan ko ng magandang atensyon to. Alam niyo po, yung pasya na sinasabi rito, parang itinakda ka o parang inangking ka ng Diyos sa oras na ikaw ay natuto. Inangking ka, ibig sabihin pinagpasyahan ka na. Bakit ka ba pinagpasyahan ng Diyos na ikaw kanyang anak na? Ito mahirap mangyari sa isang tao na ikaw pagpasyahan, mahirap. Ito ay mangyayari lamang doon sa taong talagang naglilingkod na sa Diyos. Pero napaka-imposible pag naaalala natin yung sinasabing walang nakasunod sa pamantayan ng Diyos. Ito kasing mga nakasulat dito, ito yung mga imposibleng mangyari sa buhay ng tao Kahit nga yung mga alagad sinasabi na kung ano yung bagay na masama siya kung ginagawa. Ibig sabihin dahil doon, talagang patunay lamang na walang nakasunod sa pamantayan ng Diyos. Pero dito sa sinasabi sa awit, kung sakali lamang na makakasunod ka, itong pasya na to, mayuukol sa'yo. Kaya nga yung aking pamagat sa Facebook remain holy in vision. Sa imagination lang tayo magkakaroon ng ganyang kaganapan. Ano ba ang pagpapasya na sinasabi dito sa 2:7 na sinasabi rito ng Diyos na ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita. Bakit nga ba nagpasya ang Diyos na ikaw ay ituring niyang kanyang anak? Kasi nga sa isang iglap nagbago ka
Napaka-imposible na sa isang tao makapagbago. Napaka-imposible. Kaya sinasabi to kasi doon sa mga pwedeng mangyari, pinagpaulan na to, na ikaw magiging anak ng Diyos sa sandaling ikaw magbago. Ibang parang kabanalan kasi itong Bible. Kabanalan. Pero hindi tulad ng sa saglit lang, sa sandaling ikaw gumawa ng kabutihan. Hindi ka pa makapagpapasyahan o hindi ka papasyahan ng Diyos na ikaw anak niya. Kasi mamayang konti makakasala ka uli Kaya ang pagpapasya nangyayari lamang doon sa tunay na nakasunod. Hindi ka pwedeng pagpasyahan na sandali lang gumanda ang paglilingkod mo, nakagawa ka lang ng mabuti. Hindi ganap ang pagpapasya roon. Maaring mapupuri ka lamang, pero ang nagpapasya kasi rito Diyos Pagpapasyahan ka ng Diyos na ikaw kanyang anak, sa sandaling ikaw talagang sumunod sa Kanya. Bakit nga ba ikaw pinagpasyahan? Kasi nakasunod ka nga Inangking ka ng Diyos. Ang pagpapasya pagsasabi mula sa Diyos na anak Kanya. Napaka-imposibleng magpasya ang Diyos Kaya nasa sa Kanya kung papaano siya magpasya. Merong iba kasi talaga hindi dinadaanan to Napakahalagang pag-aralan tong pagpapasya na to Hapyaw-hapyaw lang. Hindi maunawaan to na may mababaw lang ang katuwiran. Dapat ito pinagtutuunan ng pansin. Parang paghatol to Kung hinatulang ka man ng Diyos na ikaw kanyang anak, talagang magiging banal tayo sa harap niya. Ito nakasulat sa Biblia, pero ito napaka-imposibleng mangyari sa tao na tayo pagpasyahan ng Diyos. Dahil likas sa atin ang kasalanan Pero ito naman, kaya nakasulat, talagang totoo to na may pagpapasyahan Diyos. Kaya sana darating ang mga panahong tayo pagpasyahan. Sige, sa susunod, kukuha uli ako ng topic na marami akong topic dito na gusto kong pag-aralan Inilista ko kasi interesado ako na mabigyan ng explanation. Pero isa-isa lang muna. Okay, dito lang muna